Since dalawang leaders po ang binabalak na i-impeach or tanggalin sa pwesto, ah, pwede kayang pareho nila itong ma-survive, hindi sila matanggal pareho sa pwesto? Or dapat silang matanggal pareho? Dapat bang tanggalin si VP Sara as Vice President? Guilty ba siya of corruption? Lalo na dun sa allegations ng 125. Meron pa silang sinasabi ni 625 million eh. Or baka nga, may iba pa silang kinakalkal kunwari na baho. Pero mukhang wala namang hawak na ebidensya laban kay VP Sara ang mga nagpa-file ng impeachment. Yung bulto-bulto yung papel na diniliver para mag-file ng impeachment, parang etos lang naman yun. Parang mga kokumban lang naman yun na nilagyan ng imprenta ng kung anik-anik para kunwari, ang dami naming pruweba, nagnakaw talaga si Vice President. What about Singiwi? Deserve na deserve ba niyang matanggal sa pwesto? Ano ba ang mga kasalanan niya? Guilty ba siya of paggamit ng ipinagbabawal na droga? Ay tama ba naman na nagpapatakbo ng Pilipinas ay atik, mga tetkuya? Saan papunta ang Pilipinas? Kung wala sa tamang pag-iisip at kriminal. Or nagko-commit ng crime ang namumuno. Guilty ba siya of corruption? Hindi ba siya ang mastermind? Hindi, wala ba siyang kaalam-alam na ganito pala katindi ang nakawan? Ay, anong klaseng leader ka kung, di ba, inutil ka kung wala kang kaalam-alam. Dalawa lang yan eh, wala kang alam or mastermind ka. But still, engot ka kung inutil ka, engot ka, syunga ka, right? Or hindi ka nagtatrabaho, kung nangyayari ito sa pamunuan mo. So mukhang dapat i-impeach Singiwi, no? Ang problema mga tetkuya, maraming kaalyado Singiwi sa lower house. Maraming makakagawa pa rin ng paraan para makakamkam dahil tinaasan palalo ang budget ngayong taon. For sure, mapupunta na naman sa bulsa ng mga magnanakaw yan. Therefore, itong mga magbe-benefit sa nakawan, itong mga buhaya na makakakurakot pa rin, ay boboto pabor kay Ngiwi para hindi matanggal. At boboto laban kay VP Sara para ma-impeach. Ngayon mga kababayan, ang nakikitang solusyon ng ibang mga Pilipino ay bumaba na lang sa kakalsadahan. Ito kayang paparating na one-time, big-time rally kung saan ang pinaka main figure dito ay si Chavit Singson, right? Ay magtagumpay. Ito na kaya ang People Power 4. Why not? Di ba? Kasi one time, big time. So baka ito na to, isang buga na lang. Ito yung sinasabi namin mga atit kuya nung nag-rally kami sa EDSA. Dapat ang rally, isahan na lang. Sama-sama na. Walang aalis, walang bibitiw hanggat hindi bumababa ang adiktador. Yun ang gusto namin mangyari noong 2024. Unfortunately, yung mga higanting grupo ng mga Duterte supporters, hindi nakisali. Kasi nga kung nag-succeed yung rally namin noong 2024, shoutout sa mga grupo at mga taong sumama sa amin sa EDSA Shrine noong taong yon. Kung nag-succeed kami noon, kami ang mare-recognize. Takot pa yata silang maging hero kami. Hindi naman yun ang gusto naming mangyari. Ayaw naming ma-identify as heroes of EDSA. No! Ayaw namin ilagay ang sarili namin sa alanganin. Tsaka ordinaryong tao kami doon, nagsama-sama lahat. Mga vloggers, mga nagtatrabaho, mga political groups, may mga religious groups din. May mga Muslim, no? Born again Christians, may mga Catholics, of course. Siguro may taga-KOJC doon kasi kung hindi man sila sumali, nagpadala sila ng mga tubig namin. Kasi si Pastor Kiboloy, meron siyang mineral water business. May mga dumating doon sa amin. Aside from the OFWs na doon talaga bumili kay Pastor Kiboloy, may binigay din ang KOJC na mga pantubig namin noon. Ayan. At saka siguro may mga pangkain din, pagkain, ganun. Pero ito na nga ba ang People Power 4? Dalawang people power ang kumbaga mas recognized na nakapagtanggal ng mga inutil, right? Or mga abusadong leader. People Power 1, natanggal yung tatay, yung senior. People Power 2, natanggal si Erap. Ang nare-recall ko mga kuya kasi di pa ako pinapanganak, nene pa ako, 13 years old lang ako ngayon. 14 years old ako nung nakaraan eh. So pabata ako, di ba? Ang naaalala ko lang, natanggal si Erap dahil sa allegations na involved siya sa sa wedding, right? Wedding lord daw si Erap, tama ba? Sino yung mga nakaabot panahon ni Erap or mulat na yung kaisipan and aware kung bakit natanggal si Erap. Yun lang kasi yung naaalala ko mga kuya. Okay?
There's People Power 3. In fact, mga ate at kuya, doon din sa EDSA ang People Power 1, People Power 2, sa EDSA Shrine yan ginanap. Okay? People Power 3, mga supporters yun ni ERAP. Kaya siguro hindi masyadong nire-recognize yun kasi sinalaula nila yung simbahan. Yung may Virgin Mary sa taas, yung bronze ba yan or brass or whatever. Yeah, yung nasa katabi ng Robinson's Galleria. Diyan sa crossing na yan. Sinalaula daw yun, doon umiihi, doon pasintabi sa kumakain, doon dumudumi. So, parang hindi, ayaw ngang i-recognize as People Power 3. And then, wala naman silang tinanggal. Mga supporters lang yun ni ERAP. Hindi. Binalak nilang tanggalin si Gloria, hindi sila nag-succeed. Nagstay pa rin si Gloria sa pwesto for 9 years. Tama? So sige, this is gonna be People Power 4. Dapat bang mangyari ang People Power 4? Bakit? Ang nakaupo ba ngayon ay inutil? Ang nakaupo ba ay magnanakaw? Ang nakaupo ba ngayon ay kurakot? Ang nakaupo ba ngayon ay adik? Kung nakapagtanggal tayo ng wetting lord noon at magnanakaw na leader noon, mas mabibigat ba ang kasalanan ng leader ngayon? Deserve din ba niyang ma-people power? At ito na ba yon? Kasi pinopromote na ito ng kung sino-sino, no? So, January 31st, alas 2 ng hapon, merong motorcade caravan sa EDSA. Finally, mga kababayan, nasa tamang lugar ang mga pagtitipon. Kasi yung rally namin in EDSA noong 2024, sinasabotahe yun eh. Binabawasan pa nga yung tao doon. Dinadala sa liwasan, dinadala sa ibang venue. After ng 2024 rally namin in EDSA, sumunod ang rally ng Iglesia. January 13, 2025. Okay? Yung halos 2 million sila sa Luneta. Ang laki ng Luneta na puno nila. Nationwide yon kasi nag-rally rin sa Cebu, sa Davao, meron din yata sa Norte or Central Luzon. Buong Pilipinas yon. Ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, nag-rally sila. So yung hindi makakaluwas ng Maynila at makakasama sa Luneta, may mga kanya-kanya silang pocket rallies sa iba't ibang regions sa Pilipinas. Sinundan yan, maybe may mga pocket rallies pa rin nung February, di ba, nung EDSA commemoration, ganon, EDSA Revolution commemoration. Maybe may rally pa rin ng August for Ninoy Aquino Day, no? And then, sumunod na yung National Day of Protest, September 21 or 21st, tama? Yung ang rally ay meron sa Luneta, meron sa EDSA Shrine, meron sa EDSA People Power Monument, meron sa Camp Aguinaldo, meron sa Liwasan, meron sa Raha Sulaiman, meron sa harapan ng Kamara or House of Representatives. Watak-watak yung rally nung September 21. Bakit ganun kalaki yung rally nung National Day of Protest? Dahil na-booking na pinagnanakaw ng mga politiko ang flood control projects. Hindi lang marupok ang mga flood control dahil nga bumabaha, rainy season, bahaan. Hindi lang ninanakaw, yung iba talagang ghost. Wala talagang project. So hindi lang yung SOP na 15-25% ang nananakaw ng mga politiko or nakukurakot. 100% na. Ghost wala So kung may ninakaw yung contractor, may ninakaw din yung politiko. Hati-hati na lang sila. Pinaghatian nila ang pera natin. Kaya nagkaroon ng rally noong September 21. Tama? Ngayon, sumunod dyan ang rally ng November 16 to 18 ng Iglesia. At sinabayan pa yan ng ibang mga grupo din. Ang rally ng Iglesia ulit, Luneta. Right? And then, may mga nasa EDSA, EDSA Shrine, EDSA People Power Monument. I think yun lang yung venue. May nagrally pa rin ba sa Liwasan? Bakit nila paborito yung Liwasan? Misteryo talagang magaling sa amin. Parang gubat yan, covered ng puno. Ba't nila paborito yan? Ako na nagsasabi sa inyo, ang rally sa Liwasan ay para lang sa social media. Okay? Yun. At sila na rin mismo ang may sabi niyan kung sino man ang paborito ang lugar na yan. Para yan sa social media. Para makita na meron silang ginagawa. Para makapanghikayat pa. Kasi mapapanood lang yan sa social media at pag kinover siguro ng media rin, mainstream,
Ayun, oh, may rally na naman dito sa Liwasan. Pero hindi yan nakikita ng mga tao. Kasi ang liit nga ng harapan niyan. Ang gilid yan covered, ang likod niyan yung nasunog na post office. So hindi talaga effective ang rally dyan. Bakit? Lahat ng Pilipino nasa social media? Ang mga lolo't lola natin, yung ibang mga nanay nga natin, hindi pa marunong gumamit ng cellphone, baka nga hindi naglo-load ng pang-internet. So, paano magiging aware ang mga Pilipino kung ang rally ay nakatago sa gubat? Mukhang gubat yung Liwasan eh. Kaya nga kami nabuo sa EDSA kasi sali kami ng sali dyan sa Liwasan. Join kami ng join dyan, walang nangyayari. Rally lang ng rally. Walang ganap. Yung huling ganap namin dyan mga kababayan, may mga ano na noon, may kasunduan na yun daw na yung parang ano ba, wave 1 na sinasabi. Alam yan ng mga sumasama sa amin sa EDSA, kaya nabuo nga yung mga grupo sa EDSA eh. Dahil sa palpak yung Liwasan. Yung rally, I think that was in October eh. Yung rally daw na yon ay magiging wave 1 at ang participants daw doon sa Liwasan ay 100,000. Kasi yun na raw ang people power. Ngayon ang gagawin daw, susugod sa palasyo ng mga ahas. Kasi malapit-lapit yung Liwasan eh, right? Kahit paano, mas malapit yan kumpara sa EDSA kung gustong sumugod sa palasyo ng mga ahas. Tinakot kami. May mambobomba daw ng tear gas sa amin pag sumugod kami sa palasyo ng mga ahas. May mga dala na kami ng mga damit, mga kababayan. May baong tubig. Kung makikita niyo yung mga dumating sa Liwasan, may shout out sa mga sumama nun. May mga dala na silang mga container ng tubig, yung blue na ano, yung may gripo na ano, na container. Oh, may mga dala na niyan, may mga pagkain, may mga damit na baon. Hindi na uuwi ang pumunta sa Liwasan noon. Anong ginawa ng organizers ng rally na yon? Pinauwi kami lahat, walang susugod, hindi susugod. Hahagisan tayo ng tear gas, pagbababarilin tayo. Tinakot kami. Kaya kami patuloy ng pabalik-balik dyan in EDSA every Friday hanggang sa dumami kami noong November 2024. At itong rallying ito ay mukhang nasa tamang landas. But, there's a catch to this mga kababayan. Kung hindi nila gagawin yung strategy namin na kaming mga nag-EDSA noon noong 2024 na walang alisan hanggat hindi natatanggal ang bangag, baka mauwi ito sa kapalpakan. At huwag naman sana. Kasi okay, one time, big time. Pagka-rally, anong goal? Matatanggal ba ng rally na ito, Singiwi, kung uuwi rin pagdating ng alas 10 ng gabi? Kasi ang mga rally nga in Liwasan, ganyan. Liwasang Bonifacio. Pagdating ng alas 9, alas 10 ng gabi, uwi na. Mag-antay na lang kayo ng susunod naming announcement kung kailan ulit kami magra-rally din eh. Tahek! Ang ginawa namin sa EDSA, tumagal kami doon ng 10 days, maybe more. Kasi nag-rally kami November 26, 2024. Inabot kami doon ng, may mga tao pa nga doon, kahit Pasko, doon nga ako nagpasko, di ba? Meron ng everyday EDSA group, hindi umalis doon hanggang February ng 2025. Amoy ihi na sila, amoy taong grasa na nga yata yung iba pasintabi. Ang panghina nga ng mga everyday EDSA group na nandun. Hindi umaalis, nandun. Nagsistay sa harapan ng Robinsons Mall, katabi ng EDSA Shrine. Hindi kami aalis hanggat hindi natatanggal ang niwi na yan. Yun yung mindset. Kasi ang gusto nilang mangyari, dumami pa, di ba may maawa, or maybe may dadagdag, para maging people power na. Unfortunately, hindi yun sinamahan ng mga political groups, hindi sinamahan ng mga fraternity groups, yung mga religious groups, parang 5 days lang ang kinaya. But this one, dapat tumagal to kahit 5 days. Kung kaya ng 10 days gawin. Or maybe huwag umalis hanggat hindi bumababa yung iwi. Ewan ko na lang kung hindi maging international news yan mga kababayan. Pressure yan eh, kay Ngiwi. Diba? Walang aalis sa EDSA hanggat hindi bumababa ang adiktador. That's it. Ang tanong, kaya? Kahit 5 days lang mga tet kuya. What if kumapit si Ngiwi sa pwesto? 5 days sila? Pulburon lang tayo at huwag lumabas ng palasyo. O kaya maglamyarda tayo abroad para wala silang, kahit sumugod sila sa palasyo, wala silang aabutan. Pagkatapos ng 5 days, mauubusan na ng pera ang mga yan. Tuloy pa rin ang buhay natin. Kaya Mr. Chavit Singson, since sinabi mo ito na one time, big time, make sure
na hindi kayo mag-uuwian kinagabihan. Dahil ang people power ay 3 days to 5 days. Yung naunang dalawang people power, tama? Hindi umalis sa mga tao doon, dumarami pa ng dumarami. Ewan ko na lang kung di ba pressure siniwi. Kung puno na ng tao doon. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan kung yung mga kapatid natin sa iglesia na pumunta ng Luneta, sa EDSA to ginawa, baka tapos ang labada. Baka tanggal ang iwi. Sa dami ng mga miyembro ng iglesia, kahit magsalitan ngayong araw, sabihin mo, sana mapanood to nung no? Ay, ano magagawa natin? Tungaw vlogger lang ako. Pero sana may mag-relay nito kay Chavit or kung sino man yung nag-organize nito. Say for example, day 1, ang a-attend dyan kung talagang sasali yung mga religious groups. Halimbawa, iglesia nga, maybe sasali kay OJC, maybe born again Christians, Catholics, whoever. Sasali rin yung mga fraternity groups. Parang toka-toka. Halimbawa, anong araw to? 31, January 31. Kunwari sa iglesia, no? Ang mga miyembro ng iglesia na taga Laguna at Cavite at Batangas, kayo sa day 1. Di, ang dami nun. 3 probinsya Day 2, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija. February 1 yun. February 2nd, maybe Quezon Province, right? And then, ano pa? Tarlac? What else? Pangasinan. Mga miyembro lang ng iglesia yan. Mag-uuwian yung iba. Siyempre, magbibihis. Or, right, sila lang yung may budget sa araw na yun. No? Kailangan nilang magtrabaho. Hindi mawawalan ng tao ang EDSA. Kaya, Mr. Chavit Singson, may mga nananawagan sa iyo, padalhan mo raw ng 5 barko ang Bisaya, even ang Mindanao, puno yan. Lalo na't yung mga ang mga taga Maynila, mga kababayan, wala tayong aasahan. Although marami rin, since malapit, marami rin ang pupunta dyan, mas maganda na yung crowd ng rally ay may participation ang buong Pilipinas. Kaya ba nilang harangin ang barko kung galing man itong Bisaya? For sure, sasabotahin yan ng administrasyon ng IWI. Lalagyan nila ng checkpoint yan. Kailan ba yun? Nung September ba? Yeah, September, yung National Day of Protest. May mga checkpoint, ha? Even yung rally namin nung 2024, mga kababayan dyan sa EDSA, may mga checkpoint. Pag nakita na, jeep, puno na mukhang mga rallyista to, pare-pareho ang damit, may dala pang placard, ay harang. Of course, isasabotage yan. Pero dapat gumawa ng paraan. Sana sana maayos ang plano nitong rally ni na Chavit para successful. So, okay, ang assembly point, the motorcade lang ito mga kababayan. So, makakapag-participate dito yung mga may sasakyan. So, yung may mga sinabi. Right? Paano magpa-participate dito yung mga ordinaryong tao? Siguro mag-arkila sila ng jeep. Kung halimbawa galing sila ng Laguna, arkila sila ng jeep, no? At least kasali sila sa caravan or motorcade, tapos marami pang tao sa loob. Right? Tuloy ang laban, BBM resign na, sabi. Assembly point sa SM Mall of Asia, malawak na lugar. North Assembly point sa White Plains Avenue. Okay, White Plains Avenue, di malapit-lapit ito sa EDSA Shrine. Ito yung sa EDSA People Power Monument, tama ba? Shout out White Plains. Di ba subdivision? Doon ginaganap nga lagi yung rally ng mga kakamping. Itong nag-rally nung nung November din, doon sila, di ba? Ayaw nila sa EDSA Shrine, gusto nila dito sa may White Plains banda. Magkaisang motorcade sa kahabaan ng EDSA, i-occupy ang buong EDSA, yung avenue. Panawagan, BBM resign. Paano yun? May ibang grupo na ayaw sumigaw ng BBM resign. Bahala sila kung sasali sila or hindi. Basta't ang sigaw dito, hindi lang po ito mga Duterte supporters, ito yung mga Pilipino na nakakaintindi na inutil ang nakaupo, baka addict pa nga, baka mastermind pa nga ng korupsyon. So mag-resign ka. Kung motorcade ito at parade lang mga kababayan at matuchoke ang EDSA or magiging highly congested, bumaba kaya singiwi kung isang araw lang ang event? Kailangan walang alisan. Well, sana may makapanood ng vlog ko.
Ang mga sasakay sana sa sasakyan na 'to ay maraming tao at mag-stay kayo ng EDSA Shrine. Hindi lang for a day, but please do it for 5 days, maybe more. Kasi one time, big time ito mga ate at kuya eh. Oh. Protest motorcade in EDSA ngayon daw January, sabi ni Rowena Guanzon. Post ni Rowena Guanzon, pinopost na rin ito ng SDS New York at ng iba pang, I think si Mike Defensor, ganun din. Si Spoke sa Roque ba, pinost na rin ito. Ayan. Ito ay one time, big time event. Hindi pa nga raw nakakapanawagan si Chavit Singson sa iba pang mga religious groups. Pero kailangan kausapin ni Chavit Singson ang mga leaders ng halimbawa iglesia, salihan. Sasama kayang iglesia dito mga tatkuya? KOJC, sasama ba sila at mailalagay sa alanganin si Pastor Quiboloy? Baka mamaya ang pananakot ng babaeng ahas, subukan nyo lang kung ayaw nyong magorgor ang Quiboloy na yan sa loob ng kulungan. Pero mga ate at kuya, would you agree with me kung hindi tayo magsasucceed ngayong taon para sipahin ng diktador? Baka lalo pang may gawing kademonyuhan yan. Dahil nung hindi kami nag-succeed noong 2024 and even yung unang rally ng iglesia, ano nangyari? Nakidnap si PRRD. Kung hindi matatanggal si Ngiwi through impeachment, ito ang solusyon. Agree kayo? Pa-comment po sa comment section at panoorin ang susunod na video.